So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ito sa WPS nating mahal. So, yun. Ang bidyong ito ay mula kay Philippines Trending News. So, meron itong pamagat na kakapasok lang, Diyos ko, malalanggiyera to. Mga mandirigma ng US, biglaang lumusog. China umatakid WPS. So, yun. Ano naman kaya ito, men? So, bago natin simulan, Philippines Trending News, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanaisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, Diyos ko, malalanggiyera to. Mga mandirigma ng US, biglang lumusob. China umatake WPS. Again, Philippines Trending News, Pilipinoisy. So, like, comment, share, subscribe. Start. Tala sa karagdagang balita, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ulit na nga. Samantala sa karagdagang balita, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang Senate Bill 2665 o ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na naglalayon po na patatagin pa ang territorial integrity at seguridad ng ating bansa. Sa botong 22 na sang-ayon, wala pong pagtutol at wala ring abstention. Ay pinalang nakapasa sa plenaryo ang panukala na layong bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng ating bansa na magtatag ng Archipelagic Sea Lanes sa karagatang sakop ng Pilipinas at pagtatakda ng mga obligasyon ng mga foreign ships at aircraft. Binigyang din ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na pagtitibayin ng Archipelagic Sea Lanes ang ating maritime domain at makapagbabantay din tayo laban sa arbitrary passage ng anumang foreign vessel o aircraft sa archipelago ng bansa. Paalala naman ni Nako, mukhang may iiyak na naman nito, men. Senator Tolentino na mahalagang maipasa ang Archipelagic Sea Lanes kasama na ang Maritime Zones Act sa gitna yan ng dumadalas at mas agresibo pang mga aksyon ng bansang China. Sakto rin ang pag-aproba ng Senado sa panukala, lalo't ang pangaharas at pambubuli ng China ay umabot na nga sa himpapawid at nalagay pa sa panganib ang buhay ng mga piloto ng Philippine Air Force. Grabe, mga honghing talaga, no? Pati sa panghimpapawid namin. Actually, di na talaga makatarungan tong bansang to eh. Kaya kailangan na talaga nating itigil yung mga kahibangan nila, no? Grabe. Kung sa dagat, medyo delikado na nga yung sa dagat, diba? Kasi syempre kapag lulubog yung barko mo dyan, maaari ding mapiligri yung buhay mo. So sa himpapawid kasi, mas delikado yun. Diba? Mas konti yung chances of survival if ever na may mangyari sa kanila sa taas. Grabe. Samantala, nagpahayag ng buong suporta ang isa sa mga miyembro ng Tinaguriang Young Guns o mga kabataan na miyembro o mga bagong miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Iyan ay kaugnay sa hakbang ng Department of Foreign Affairs na maghain ng diplomatic protest laban sa China kaugnay ng panghaharas sa eroplano ng Pilipinas. At yan ay sa isang press conference nga nitong Martes, sinabi ni One Rider Party List Congressman Rod Gutierrez na 100% itong sinusuportahan ang aksyon ng Department of Foreign Affairs. Noong Agosto 8, dalawang fighter jets ng People's Liberation Army Air Force ang nagsagawa ng dangerous and proactive actions laban sa aeroplano ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Ginamitan umano ng mga fighter jets ng China ng flare ang aeroplano ng ating bansa. At binanggit pa ni Grabe, grabe, no? Flare? I think yung flare yan yung yung parang tinitira pa itaas, parang senyas siya or signal. Parang ganun, parang siyang fireworks. Grabe. Gutierrez, ang kahandaan naman ni Speaker Martin Romualdez na suportahan ang Armed Forces of the Philippines upang mapalakas pa ang kakayahan at kapabilidad ng mga pasilidad ng ating bansa sa mga ganitong sitwasyon, lalo na't iginigit natin ang ating teritoryo sa loob ng Exclusive Economic Zone. Sa iba namang balita, nagmatigas at dinipensahan ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian ang kamakailang aksyon ng kanilang People's Liberation Army's Air Force laban sa aircraft ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya sa may Scarborough Shoal. Anya, Siyempre, yun naman talaga yung gawain nila eh. 'Di ba? Mamatigas, kakapalan yung mukha. Kahit alam nila na sila yung nasa mali, ay syempre, i-correct nila yan. I-ano nila yan as, I think, ilulusot nila. Like for example, yung nangyari doon sa yung naputulan ng daliri sa atin. Sabi lang nila doon, kayo kasi Pilipinas pinoprovoke nyo kami, something like that. Diba? Kayo kasi, nanghihimasok kayo. In fact, nawala nga silang pinanghahawakan dyan kasi napunta na nga sa atin yan 'di ba? Na-reward na sa atin yung teritoryo yan, tapos sasabihin nila yan yung yan yung excuse nila kaya nila dinadaan sa dahas yung Pilipinas.
Like, parang, di ba? Ang Pilipinas ang pumasok sa airspace at lumabag umano sa international law dahilan kaya't nagpakawala ito ng flares sa daanan ng Philippine Air Force plane. Sinabi din ng Chinese official na 2 beses umanong pinasok ng Philippine military aircraft ang adjacent airspace ng Wangyan Dao noong Agosto 7 at Agosto 8 na lubhang paglabag umano sa kanilang soberanya. Kaya't nagsagawa lamang umano ng kaukulan at lehitimong hakbang ang Chinese military plane bilang tugon at ang kanilang maniobra umano ay profesional at alinsunod sa batas ng China at sa international law. Di ba? Yan yung pinanghawakan nila. Professional. Una nang tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging aksyon ng China na unjustified, illegal at reckless. Tama. So ayon po sa report international mga sangkay, ang Amerika daw po ay nagmadaling magpadala ng malalakas na puwersa. Ito po ay ang submarine at maging mga sangkay ang aircraft carrier. Talagang malakas na puwersa ang ipinadala doon sa Middle East dahil nga po sa lumalalang sitwasyon. Pag-usapan po natin ito. Okay guys, Yun. ano po? Anyways, bago natin pagpatuloy, credits kay Mr. Sangkay Chanchan TV. So, supportahan nyo rin siya, men. Search nyo yung YouTube channel niya, Sangkay Chanchan TV. Magaganda din yung mga contents niya about sa nangyayari ngayon sa WPS, Philippines, China, US, basta lahat ng related sa sovereignty. Yeah. Alam po natin mga sangkay na pag pinag-usapan po yung digmaan, ito po talaga ay nakatala sa Biblia, no? Ayun. And malinaw na malinaw po ang sinasabi ng Bible, mga sangkay, about global war, about sa mga sigalot ng mga bansa, mga sangkay. Sa New Testament, naihula po doon na mangyayari ito. At ngayon, mga sangkay, sa kasalukuyang panahon, until now, simula po nung pumutok yung World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, at marami pa pong mga digmaan na naganap sa ating mundo, mga sangkay. Lahat ng yan ay katuparan ng propesiya na nasa Biblia. Sa Matthew chapter Bakit inilagay siya sa Biblia, guys, na prophecy na ganun, na magkakaroon nga ng mga digmaan? Well, dahil yan sa greediness. 'Di ba? Magiging greedy kasi yung isang bansa amin eh. Kaya yun, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. So, hindi talaga malabo. Kasi syempre tayong mga tao ay, ano talaga tayo ng mga kasalanan. Like, halo-halo talaga yung kasalanan. Ang kinapangit lang kapag bansa to bansa na yung naglalaban kasi madugo talaga. 'Di ba? Kasi bawat bansa may mga may mga militar, may mga pandigma. Tapos kita nyo naman yung mga giant countries na like for example yung China, America, Russia. Marami silang mga nuclear bombs, 'di ba? So magkakaroon talaga ng WW3. Pero ang punot dulo niyan, ayun nga, yung greediness. Diba? Or kayo, what do you think ang pinaka-punot dulo talaga niyan? Comment kayo sa baba. Para sa akin yung greediness kasi. Diba? Tuloy. 24. Ngayon mga sangkay, nagpapatuloy po ang yugto o ang kabanata ng propesiyang ito na until now mga sangkay, nangyayari po itong ganitong klaseng mga kaguluhan sa mundo. Yun. Dulot po nito mga sigalot ng mga bansa. Digmaan. Kagaya na lamang po na ito mga sangkay, yung Amerika, ayon po dito sa report, nagmadali daw po na magpadala ng mga mandirigma papunta sa Middle East. Dahil po sa sigalot ng Israel at Iran, na ngayon mga sangkay, lalo pong lumalala ang sitwasyon. Dahil nga po sa mga banta ng parehas na panig. Yan. Tandaan po natin ang Israel, ang kakampi po niyan, US at marami pa mga kaalyado sa West. While itong Iran, kakampi po niyan ay ang China, kasama po yung North Korea, iba pang mga bansa sa Middle East at higit sa lahat ng Russia na mortal na kaaway nitong US. Ngayon, kinumpirma daw po ito mga sangkay, the Pentagon confirmed late Sunday that Defense Secretary Lloyd Austin has ordered sending the USS Georgia guided missile submarine to the region. Ngayon, ito po yung update tungkol dyan. Panoorin natin. The Middle East, the U.S. moving a guided missile submarine to the region as Ayan ito mismo yan. Israel is bracing for retaliation from Iran and Hezbollah. Tom Sufi Burge is in Tel Aviv for us with the latest. Good morning to you, Tom. Good morning, Robin. Yeah, it's a highly unusual move. The Pentagon going public about the location of a guided missile submarine. So talagang mga sangkay, open na inilabas sa media ang pagpapadala mga sangkay ng malakas na puwersa. Kasi hindi lang Actually, isa din to sa hindi lang tayo dito sa Pilipinas or sa Philippines, China dapat mabahala. Kasi yun nga, may mga bansa-bansa din kasi na parang meron din silang high possibility or high chance na
sila yung makakapag-trigger ng WW3. Which is, kapag ka WW3, wala, damay talaga lahat. Diba? So, tuloy. Lamang po submarine ito, kundi maging ang isang aircraft carrier, isa pong barkong pandigma, warship ng Amerika ang pinadala doon, mga sangkay. Moving into the Middle East, the US boosting military assets in this region once again. Over the weekend, President Biden telling Iran not to attack Israel at this high-stakes moment. Kasi may banta, mga sangkay, na pwedeng atakin ulit Hezbollah. itong Israel. Israel ng Hezbollah. So ngayon, mga sangkay, lumalala po talaga yung tensyon, lumalala po yung problema, na baka nga po, sabi yun sa mga expert, mga sangkay, yung sa mga analyst, possible daw, mga sangkay, humantong ito sa mas malaki pang digmaan, pandaigdigan. Diba? This morning, the Pentagon moving a guided missile. Kaya ang gagawin lang talaga natin dito, magdasal tayo. Diba? At the same time, yung nangyayari naman ngayon sa China at sa Philippines, men, intindihin na lang natin na yun, tinitindigan natin yung teritoryo, soberanya natin. Kasi if ever na ganyan-ganyan lang tayo, basta-basta lang tayo titiklop, yung mga kapitbahay nating bansa, wala. Baka yan din yung isa sa makapagpatrigger sa kanila na okay, kunan din natin yung Pilipinas ng mga ano nila ha. Kasi ano naman sila madali lang naman sila tumiklop. Diba? Tapos yun nga, paulit-ulit ang sinasabi dito, kapag hindi natin titindigan yan, kawawa yung next generations natin, yung mga kapu-apuha natin, diba? Missile submarine, the USS Georgia, to the Middle East. The location of that sub, armed with cruise missiles, normally top secret. Normally, yung ganyang submarine, mga sangkay, ay sikreto lamang kung saan napupunta. Pero ngayon, hayagan po kung saan sila pupunta. Grabe. Kasama po yung ibang mga warship ng Amerika. By also speeding up the redeployment of an additional aircraft carrier to the region. Ito po. Yan po naman ay aircraft carrier na papunta din po, isinend din po papunta sa rehiyon, doon sa Middle East. Carrier to the region, the US upping its message of deterrence, telling Iran and its proxies to back down. So warning pala ito, mga sangkay, no? Back down agad, Nagpakita ng malakas na puwersa ang Amerika. At ito na, nakikita po natin, mga sangkay. So kung ano man ang gagawin ng Iran, talagang matinding mga sangkay, matinding problema to. Kasi andyan na po yung Amerika eh. Iranian officials this weekend doubling down on their threat to retaliate against Israel after 2 key assassinations in Tehran and Beirut. President Biden still pressing for peace. I'm working literally every single day to, and my whole team, to see to it that it doesn't escalate into a regional war. But Wait lang, ulit. Tehran and Beirut. President Biden still pressing for peace. I'm working literally every single day to, and my whole team, to see to it that it doesn't escalate into a regional war. Tanda na ni Biden, men. Parang yung daw siya mo sila. But it easily can. And with Israel's war in Gaza raging. Okay, so yan po ang situation ngayon, no? Nagpadala po ng malalakas na puwersa itong Amerika. Yan po. Ano mo yung nagpaparada, mga sangkay ng mga warship. Ayan po, nakasunod po yung iba. Tapos may submarine pa na talagang brinodcast nila kung asan yung lokasyon at saan pupunta. So ito daw po ay Grabe, no? pagpapakita ng malakas na puwersa na Suporta. just in case may gagawin daw po laban sa Israel, itong Iran, andyan po ang malakas na puwersa ng Amerika. So, mapapansin po talaga natin, mga sangkay, no, na hindi po nagsisinungaling ang Biblia pagdating sa mga ganitong klaseng events na nagaganap po ngayon sa ating planeta. Itong mga sigalot po ng mga bansa ay hindi po talaga ito normal. Ito po ay bahagi ng kung anong nakasulat sa Bible, propesiya, na ayon po sa Bible, magkakaroon po ng mga digmaan ng mga bansa, magkakaroon ng mga alingaw-ngaw ng digmaan sa ating mundo. Grabe, no? At ito po ay nangyayari mismo. Nagpapatuloy, mga sangkay. Kumbaga, Para tayong mapapaano ba na nagpapasalamat tayo na hindi natin naabutan yung WW1 at WW2. Pero ngayon naman, nasa pintuan na naman tayo ng WW3. Ay nako, kaya yun, magdasal-dasal na lang tayo, men. continuation ito eh. Kasi nangyari na po yung World War I, World War II, Cold War, Vietnam War, Korean War, at marami Yan pa. pa pong mga digmaan na naganap po sa ating planeta. Simula po nung inihayag ang New Testament na nakasulat sa Bible, ito po, mga sangkay, tuloy-tuloy po itong nangyayari sa ating mundo ng mga sigalot, ng mga bansa at awayan. So ano ang mangyayari, mga sangkay? Saan nga ba hahantong itong malaking problema dyan sa Middle East? Sa tingin nyo ba, mga sangkay, posible po itong magdulot ng malaking problema ngayon sa ating mundo? Ngayong Nako. ang Amerika mismo ay hayagan na naglabas po ng impormasyon, na nagpadala po ng malakas na puwersa sa rehiyon na ito. Anong susunod? Ikatlong digmaan pandaigdigan? Well, magsi-comment po kayo, mga sangkay, kung ano. So yun lang naman. So yun yung tanong ni Sangkay Janjan PH. So yun nga, alam naman din naman natin na siguro dito na yung some kind WW3 ay
may high possibility talaga siya na mangyari. Kasi yun nga, yung mga bansa-bansa ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Tapos yung iba nagiging greedy. Like for example, si Xi Jinping, yung China. Sobrang greedy, 'di ba? Naipanalo na natin yung yung WPS sa arbitral ruling. Pero anong ang ginawa niya? Wala, nagpapadala siya sa pagiging greedy niya. Kaya ano yung kalalabasan? Of course, gulo. 'Di ba? Ngayon nagbabadya pa sila na tayo daw yung nagpo-provoke, tayo daw yung di umano'y nag-aano na gusto din natin ng war or gulo. Pero in fact, or in the first place, alam naman siguro nila na sila talaga yung problema. Kasi naipanalo na nga natin yan eh. It's just hindi lang talaga nila matanggap. So yun, sabi naman dito ng mga kababayan natin na tayo daw na sumusuporta sa pagtindig ng pamahalaan sa pagprotekta ng soberanya natin ay parang daw tayo pro-war. Like, men, anong pro-war doon, di ba? So ay hindi na lang natin titindigan yung teritoryo na supposed to be ay atin. 'Di ba? Hindi ba natin titingnan yung side na if ever mapunta sa China yan, baka magkaroon sila ng strict na no trespassing law or whatsoever dyan na kung sino mang magte-trespass dyan ay bibitayin. Eh sinong magsasuffer? Di tayo lang din mga Pilipino. 'Di ba? Gaganunin agad. Lumampas ka lang ng konti, trespassing ka na, bitay ka na agad. Mga ganun ba? Yung mga mangingisda natin, magkakaroon ng gulo dyan. Hihina yung yung huli, yung mga resources sana, yung langis, gas, or kung ano pa mga likas na yaman. Imbis na makuha pa sana natin, hindi na natin makukuha dahil hindi natin tinitindigan. Grabe pasok sa 200 nautical mile ng Pilipinas. Inaangkin ng China. Alam naman natin na yung 200 nautical mile ay parang talaga yan, each country Tapos bigla-bigla na lang kukunin ng China. 'Di ba? Porket sinisindak tayo ay masisindak na rin tayo. Yun lang naman ang gusto lang naman ng pamahalaan natin dito ay hindi ibig sabihin na tumindig tayo ay gusto na natin ng war or giyera, 'di ba? It's just kailangan lang talaga nating tumindig. Kasi sa atin naman yan Tayo yung nasa tama, di ba? So ayun, salamat na lang din sa US at sa ibang bansa na grabe yung suporta nila sa atin kasi syempre nakikita din nila na tayo din naman yung nasa tama. So yun lang naman. Anyways, magdasal na lang talaga tayo. Magdasal-dasal tayo na sana hindi nga magkaroon ng war. At sana mahimasmasan itong mga Chinese na to or itong China, yung CCP, di ba? Sana mahimasmasan sila. So, kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below and then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, mga Kanoysi, thank you so much for watching Philippines Trending News, ang Kitchen TV, Filipinoisis. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Filipinoisis.